Investment is sealed, Franco. Makakabayad na rin tayo ng utang sa bangko. Alam mo namang interest pa lang ng utang natin ang cover ng kontrata, di ba? I know that. Pero alam mo, hindi natatapos sa bahay na ito ang panghihimasok ko sa buhay ni Victor. Now that I've entered his home, next stop is his office. We will make him our cash cow. Maubusan na siya ng pera. Huwag lang ako. Well, at least alam mo na ang gagawin mo. Wala na akong problema. Anyway, I have to go. Okay. Take care. Elisa? Anong ginagawa mo dyan? Nakikinig ka sa usapan namin, no? Po? Nakikinig ka ba sa usapan ng matatanda? Halika nga dito. Bilis! Nakikinig ka ba sa pinag-uusapan namin? Anong narinig mo? Anong narinig mo? Sumagot ka! Isel, careful. Wala po. Kakayatin ko lang po. Hindi ba dapat nasa school ka na ngayon? Ano bang ginagawa mo pa dito? Itatanong ko lang po kung kayo po maghahatid sa akin sa school. Hindi, busy ako. May meeting ako. Kay Pedro ka magpahatid. Pedro! Pedro! Ma'am? Ikaw na nga maghatid dito sa batang to. Ikaw na rin ang sumundo mamaya, ha? Sige po, ma'am. Sige na, pumasok ka na. Emilia! Halika, tuloy. Ano, take a seat. Ano, kumusta ka na? I'm doing well. And you? Eto, back to work. Pagkatapos ko maikasal ang anak kong si Victor. Bakit wala ka pa pala ng wedding? I was expecting you there. It's a long story na alam kong hindi ka matutuwa kapag narinig mo. Bakit naman? Let's just say, hindi ko gustong makitang bride ng anak mo. Si Izel? But why? Malaki ang utang ng pamilya Placido sa akin. At ng oras na ng singilan, hindi na nila ako kilala. Pero mayaman ang pamilya ni Izel. Hindi ko makita kung bakit tinakasan nila ang utang nila sa... Noon yun. Hindi na ngayon. Lubog ang business nila sa utang. Hindi mo ba alam? Marunong na magbihis si Izel. Kaya nagmumukha lang siyang mayaman.